And next is materials for hydroponic protected structures para pag nagbuo kayo ng greenhouse or yung silungan ng inyong hydroponics. Ito po yung mga materials. For roofing, again, 200 microns UV film, and yung lapad is nakadepende na sa dimensions ng inyong greenhouse or ng inyong system. So yun po. 200 microns. Meron ding 150, medyo mura, pero yun nga. In terms of tibay, mas maganda talaga itong 200. Mas makapal siya. Meron kasing naglalagay ng 150 pero nagsisi kasi nasira agad. So imbes makatipid, nagdoble pa yung gastos nila. Kasi sa labor, pagbaklas, tapos pagbalik ulit, pagkabit ng bago, so nagdoble pa yung gastos imbes na makatipid. Okay? And ito naman yung effect ng UV. Yung UV plastic kasi is hindi lang yan pambubong para sa ulan. Pinifilter out niya din yung light spectrum. Kasi UV plastic is pinifilter out niya yung mga certain spectrum ng light. Kaya si insect is napaka-limited lang ng insect na pumapasok sa greenhouse kasi hindi sila nakakakita sa loob dahil yung UV plastic, nire-reflect niya lang yung spectrum ng light na ginagamit ng insect para mag-navigate. So ibig sabihin, parang mabubulag yung insect sa loob. Kasi yung spectrum ng light na kailangan nila para makakita is pinifilter out ng UV plastic. So ito po yung experiment sa Israel din po ito galing. And itong picture na to is kinuha ko sa slides ng professor namin doon sa Israel. So ito yung ginawa yung example which is gusto ko din i-transfer sa mga Pilipino, no. Ito yung non-UV. Gumamit sila ng non-UV na plastic, and ito yung UV. So makikita nyo, halos walang insekto dito sa UV plastic. Sa non-UV is madami. Kasi yun nga, ang UV treated na plastic, pinifilter out niya yung spectrum ng light na kailangan ng insects para makapag-navigate or para makakita. Kaya pagka gumamit ka ng UV, yung spectrum ng light na kailangan ng insects is hindi makakapasok sa loob. Therefore, hindi sila makapag-navigate sa loob or hindi nila makikita yung sa loob. Kaya, hindi sila papasok or by certain insects lang na pumapasok. So yun po. Yun po ang kagandahan ng UV.